So, si Pope Siricius at ang Decretals. So, si Pope Siricius, yun yung pumalit kay Pope Damascus the First. Okay, siya yung pumalit daw kay after ni Pope Damascus the First, si Pope Sirius na. So, siya yung kauna-unahang bishop of Rome na tinawag na Pope. So, siya yung kauna-unahang tinawag na Pope o Papa. Si Pope Sirius. Okay? Siya rin yung Bishop of Rome o Santo Papa na tinawag na Bible, yung Sacred Scripture. So, kung bakit natin siya tinatawag na Bible ngayon, si Pope Sirius naman pala ang responsable o may pakanan yan. Which is maganda naman kasi ibig sabihin ng Bible, a collection of books. Kaya nga 'di ba yung mahihilig sa books, bibliophile. O yun, doon ako ngayon. Yung mahihilig sa libro, bibliophile. Diba? At yung reference ng mga book, ang tawag is bibliography, di ba? So may analogy kung bakit tinawag na Bible yun. Di ba? Si Pope Sirius pala ang ibig sabihin nito. At saka, may dadagdag tayo yung Decretals. Yung Decretals daw is isang mahabang sulat. Okay? Yung mahabang sulat na isinulat mismo ng Santo Papa para mag-establish ng discipline sa teritoryo ng Catholic Church at sagutin yung mga tanong ng mga cardinals noong unang panahon. So, pag nag-issue ng Decretals, Decretals is yung sulat ng Papa yon na nagko-contain ng utos ng Santo Papa. Sagot ng Santo Papa sa tanong ng mga cardinals. Pero in modern times, itong Decretals ay ginagamit na para sabihin yung isang dogma. Yung katotohanang divinely revealed na hindi natin pwedeng questionin. Yun ang dogma. Dogmatic definitions and canonization. So, itong time natin ngayon, yung Decretals is ginagamit sa pag-canonize ng mga blessed people o para sila maging saints. So, yan. May bago na naman tayong natutunan. Hindi ko alam yung Decretals na yan. Hindi ko alam yan. Bago lang yan. So, ibig sabihin, kahit pala ang Santo Papa nag-i-issue rin ng mga kautusan dati in a form of Decretals. Ayan. Buti't alam na natin yan. So, yun lang po.